napasama sa isang grupo, napasama sa isang armadong grupo, hindi po naman yata ikangay mali naman yata na isipin nating hindi alam ng mga magulang yan, hindi ba? Dapat po kapag ganyang mga edad, dito nga sa atin partner, hindi ba? Nagkaedad na't lahat-lahat nagkapamilya na dahil nga po yung attachment ng pamilya, ng mga anak sa kanilang mga magulang, talagang ganun at ganun na lang. Kakaiba tayo sa buong mundo eh. Oo, extended family tayo. Meron ka ng sarili pamilya, nasa nanay at nasa tatay magulang mo. ka pa. Paano nga po ikakatwiran? Paano ikakatwiran ng ibang mga magulang na hindi na nila alam o hindi nila alam kung ano yung nangyayari sa kanilang mga anak, hindi ba? Oo, yung malalalim na talakayan natin, partner, itatanong natin yan sa ating mga panauhin. Pero dun muna tayo sa mga reaksyon ng ating mga kabataan. Mamaya po, mga kaibigan, ang aming pong inimbitahan ay isa pong ikangay grupo po ng isang organisasyon na ang kanila pong advokasya ay yung pangalagaan yung kapakanan ng mga kabataan. Mamaya po yan, pero partner, at itong mga kabataang nasa paligid natin ngayon ay saan bang mga school? Oo, sige, magpapakilala yan, partner eh. Etong nasa kaliwa ko, Peter. Kamukha ni Justoni Alarcon. Akala ko si Justin Bieber eh. Tapos yung katabi niya, Almadin. Oo, ikaw naman. Kenneth Clave po. Tagasan kayo? Sa Pulang Lupa. Casimiro po ako. Mapulang Lupa, ilang taon na si... anong pangalan uli? Kenneth. 16 po. 16 years old. At si Kuya naman. Ayan, si Kuya, medyo masayahin. Oo. Ako nga pala si Carl Joseph Iscala. Carl Joseph. Ayan, Carl Joseph. Nakita naman ninyo pati yung mga kasamahan dito. K-pop Mga kasamahan nila. Meron pa pong iba rito na mga kadalagahan. Magkakaklase kayo? Magkakaklase. Sila po'y napunta po rito dahil magsasaya dito sa Star City. Kanina pa doon sa Batas 101 sinasabi ko na partner na talagang puntahan na ito. Parang yung ibang mga eskwelahan nag-field trip na dito sa Star City, hindi ba? Oo, talagang kaya punong-puno lagi. Sila po'y ilan lamang doon sa mga by chance nakita namin at tinawag po namin dito dahil nga po sa usapin na ito, alamin natin kung ano yung kanilang mga pananaw, partner. Oo, alamin natin kasi kung magkasaya rito. tuwan-tuwa sila kasi sa studio natin. Alamin natin kung ano ba yung pananaw nila or meron ba silang pakialam or iniisip ba nila na merong ganong pangyayari sa bansa natin. Alam na ba nila na meron talagang ganon? Yan ba'y nabasa na nila? Narinig na ba nila yan sa DZRH? Napanood sa RH TV? Unahin natin, partner. Si Kenneth. Alam mo na ba na mayroong mga kabataan na ginagamit di umano ng ibang grupo ng mga sabihin natin bandidong grupo. Bandidong grupo sa may bahagi ng Mindanao at ginagamit yung kabataan upang sa ganun isulong yung kanilang ikangay mga pananaw sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Meron po. May konting alam po ako dun. Ano ba naramdaman mo, Kenneth? Kenneth, di ba? Ano bang naramdaman mo nung malaman mo dahil ikaw ay anong year ka na? Third year po. Third year. High school. High school pa lang, 16 years old. Ano ba yung naramdaman? Ikaw ba'y nagulat na meron palang ganito? Hindi man po nasyadong nagulat kasi alam ko pong meron mga batang sinasali sa rebelde. Pero po, nakaka-sad rin po kasi kinakailangan po yung mga bata kasi hindi po nila masyadong na-experience yung kanilang buhay pagkabata. Dapat nandun pa sila sa dapat eskwelahan. sana'y naglalaro pa lang. Tanungin naman natin si Peter. Kung si Kenneth nalulungkot, si Peter naman, ano kayang tingin niya sa mga batang nasasadlak sa ganoong uri ng sitwasyon? Nagugula. Oo. Naka-on ba yung kanyang sige. Sumasabak na po sila sa mga digmaan. Kailangan po nila gawin pakikipagdigma kaysa mag-aaral po. Ayun. May pa po silang kailangan gawin sa buhay. Sabi niya, dapat daw nag-aaral pa sana yung mga batang yon. Pero ang hinahawakan na nila hindi lapis kundi baril. Si Almadin naman.
ano naman ang kanya masasabi sa mga bata na sana masaya, naglalaro, nasa bahay lang, pero binubuwis yung buhay nila? Para sa sabihin nating usapin na hindi naman nila lubos na naiintindihan. Na-shock po. Na, na-shock siya, partner. Oo. Nasyak, nagulat Oo, dahil... bakit? Sa tingin mo, sino yung may pagkukulang dito? Magulang. Ayun, yan na yung noon pa man partner, sinasabi na natin, hindi ba? Na talagang yung bantay ng kabataan, syempre, saan yan? Doon sa mismong bahay, sa kanilang mga tahanan, hindi ba? At sino yung mga nandun sa tahanan? Syempre, yung mga magulang. At although meron ding iba talaga, na yung iba alimbawa, nagtatrabaho yung si tatay at nanay sa ibang bansa, o kaya malayo, nasa probinsya, yung mga magulang naman nagtatrabaho sa Maynila, syempre, may tuturing pa rin magulang yung kanilang mga kaanak na ikangay nangangalaga sa kanila, hindi ba? Basta mga guardian, partner. Pero yun nga yung tatanungin natin dun sa isa pa nating panauhin Bakit? Paano kaya kung yung mismo mga magulang kasapi din, tas yung mga anak nila isinasama na Talagang doon pa rin talaga di ba? mapupunta, hindi ba? Pero bago natin ipakilala, partner, yung ating ikangay panauhin ngayong hapon na ito, ay magko-commercial break muna tayo, at sa amin pong pagbabalik, isa pong ikangay leader ng isang grupong ang kanilang ipinaglalaban ay yung karapatan po ng mga kabataan. Magbabalik po ang Boses ng Kabataan. Nako, napakabilis po ng oras. Lalo na ngayon ang usapin ay may kaugnayan po sa kabataan. 24 minutes after 3 in the afternoon. At nakikinig pa rin po kayo sa Boses ng Kabataan. Ako po si Val Gonzales. Kasama niyo pa rin po si Jana Banana Abejero at yung mga guest natin kaninang mga kabataan ay talaga naman tuwan-tuwa na at gustong-gusto nang sumakay sa pinakamalaking tubibo sa Star City, kaya nag-fly-fly na sila, pumunta na sila doon. Nandun na po sila sa pinakamasayang puntahan ng mga kabataan kapag po ganitong araw ng weekend at mga bakasyon, ang Star City. At partner, may binabanggit ka kanina, 50%? 50%? Dun sa mismong araw ng Valentine's Day, kapag naka-red ka, yung pagkakarinig ko kanina. Susot ko na yung kulay pula para 50%. Oo. Pero 50%. Pero partner, di ba? Gaya nga ng sinabi natin kanina, nangingiti tayo, tumatawa tayo, pero yung paksa natin ngayon ay talagang mabigat at masalimuot nga, kagaya ng sinabi ng ating panausin. At masakit isipin. Mga kaibigan, kasama po natin ang Secretary General po ng AKAP Bata. Ito pong AKAP Bata ay isang ikangay grupo na ikangay tumitingin, nangangalaga dun sa kapakanan ng mga bata. Si Miss Arlene Brosa, Secretary General po ng AKAP Bata. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon po at maraming salamat sa pag-guest sa amin sa AKAP Bata dito sa inyong DZRH na palatuntunan. Gaano na, ako muna partner, itatanong ko lang itong AKAP Bata. Gaano na po ba katagal? Dahil sa pagko-cover ko sa Quezon City, laging nandyan ang AKAP Bata dahil lalo na kung may mga naagrabyado. Yes. I understand. Nung nakaraan, naalala ko yung mga kabataang binugbog sa loob, binugbog ng mga barangay tanod. Doon sa isang lugar sa Quezon City, Kamyas yata kung di ako nagkakamali. Nandyan at ikangay nagtungo ang AKAP Bata upang sa ganun ay tingnan kung ano ba yung mga ikangay nalalabag na karapatan ng mga kabataan. Gano'n nakatagal yung AKAP Bata, ma'am? It's been 10 years po na nagsisilbi kami sa Lipunang Pilipino. Nagsimula po kami na mga services lang hanggang sa umabot na po doon sa mga advocacies namin sa abuses on children. At yung particular po ninyo na sinasabi ay sa Project 4, yung mga bata na tinorture ng isang barangay kagawad na ipinush po natin yung kaso hanggang sa sinabi ng mga magulang na hindi na nila kaya na i-push pa ito hanggang doon. Pero ang naabot po natin ay natanggal po sa serbisyo yung kagawad. So yun po ay hindi na siya makakapag-torture at makakapag-ano pa ng hindi mga na bata. makakapasok pa ng anumang trabaho sa gobyerno. Kaya po, yun po yung magandang iniresulta naman ng ating advocacy. Dito sa pinag-uusapan natin, ma'am, yung ikangay pagpasok, pagkuha doon sa mga kabataan upang sa ganun ay gamitin doon sa armadong pakikipaglaban.
ito ba'y ikinagulat ba ninyo ito? O ito'y alam na ninyo dahil nandito kayo sa pangangalaga sa kapakanan ng mga kabataan? Alam na talaga ninyo na may nangyayari bang ganito? Opo. Hindi po bago sa amin, sa Akap Bata, yung usapin ng sinasabi na ganito. Sa totoo lang, unang-una po, nais kong sabihin sa lahat na yung paggamit ng child soldier and child warriors ay paglabag sa karapatan ng bata. Opo. You're tantamount to saying that he is a target para sa mas lalong paglabag ng karapatan niya. Kasi bakit? Kasi po, parang sinasabi na natin na dahil warrior siya, nagdadala na siya ng armas. Kahit hindi, di kaya siya po ay lumalaban sa kahit sino, etc. Ganon. So, siya po, hindi niya po alam yung kanyang ginagawa. Dahil ang atin pong definition ng bata ay hanggang 17 years old. Kapag 17 years old pa po, dapat protektado pa po ng pamahalaan natin at ng buong bansa natin yung mga bata na ganito. Kaya po sa amin, para sa amin ang pagtingin namin, holistic ang karapatan ng mga bata. Katulad din ng mga matatanda. Ayun. So, ganun po yung pagtingin namin sa mga bata. Hindi sila dapat tinatawag na child warriors and child soldiers. Dahil ito po ay pagtingin ng outside, ng adult, ng mga taong nasa paligid nila at lalong nagdidiin sa kanila kung anong mangyari. Opo. Alam niyo po yun. Opo. Ganun. So, Ma'am Arlene, hindi lang siya, parang sinasabi niyo, hindi lang siya talaga responsibilidad ng mga magulang. Dahil kung bata ang pag-uusapan, may pakialam dapat ang lahat. Hindi lang nung magulang ng batang iyon. At lalo na siyempre ang gobyerno. Yes, yun po. Pangunahin po talaga yung gobyerno. Kung paano niya titingnan at itatrato ito. That is why, nung sinabi ni Miss, sino po yung spokesperson nun, si Miss Valte, na sinabi niya na kinukondena nila na merong naganap na kinukondena nila na paggamit sa 3 bata Opo. na namatay sa Mindanao. Kami po, kinukondena namin yung sinasabi nila na child soldiers at child warriors. Automatic na sinasabi na ganun yung mga bata. Nang walang malalim na pagtingin o pagbibigay ng ebidensya kaugnay doon. So, ibig sabihin po, ma'am partner, yung paggamit pa lang ng salitang child warrior or child soldier, foul na yon or paglabag na yun sa karapatan ng mga bata. Yes, Yung it is terminolohiya pa lang na yon. Yes, it is tantamount. Dahil, pakipaliwanag nga ma'am, dahil Tantamount po yun to saying na target yung bata doon sa ano. Kapag sinabi mong child warrior yung bata na yan, target siya na sa kalabang kampo siya. 'Di ba? Di ang mangyayari sa kanya, he will be, 'di ba? Opo. They will run after those kids So, ibig- na nandun Opo. sa agad. Parang kahit Diba? kahit nasa bahay lang sila, naglalaro lang sila or kumakain lang sila, pero once na in-identify mo sila na ay tag na child sila na warrior ganun yan. sila. Oo. Opo. Tinatag. Oo. Yun yung Pero tawag namin. sa inyo, meron na ba kayong ginawang pagsasaliksik o pag-aaral kung talagang merong ganitong nangyayari sa rehiyon ng Mindanao? Opo, Dahil dyan nga natin unang nakita at narinig na may ganyan nga po eh. Opo, wala po kaming very very specific na pag-aaral diyan, but we have a book na ginawa ng Ibon. Ito po ay Uncounted Lives. Maganda pong mabasa yung account kung ilan ang mga specific na in-identify na child soldier sa ating bansa. At saan-saang mga kampo or mga sinasabi nating rebelde, Opo. yung mga nandiyan, at saka ilan po yung atrocities talaga, abuses na meron tayo kaugnay dyan. So At doon po iba't ibang- makikita sa Yes, binabanggit ninyo. oo. At yun din po yung pinagbabatayan ninyo na talagang meron hong nangyayaring ganito. Alam po ninyo mga kaibigan, doon po sa report na inilabas ng Human Rights Watch at maging ng United Nations, mayroong mga 7 mga bansa na tinukoy. May mga 7 mga bansa na tinukoy kung saan talagang ginagamit talaga yung mga kabataan. Parang karaniwan na. Oo, karaniwan na. Ginagamit ho yan doon sa pakikipaglaban. Sa armadong pakikipaglaban. At isa nga po dyan etong Somalia. I do hope na maging kayo'y alam din po ninyo na ang Somalia ay gumagamit po ng mga kabataan doon sa pakikidigma. Ang Somalia, nandiyan ang Afghanistan, ang Burma, ang Bolivia, maging sa Europa
ibig sabihin, sa buong mundo ay talagang meron talaga hong gumagamit. Paano po existing. nangyari Oo. na kailangan yung kabataan isama mo doon sa ganitong klase ng pakikidigma? Opo. Pero bago mo yan sagutin, Ma'am Arlene, gusto ko lang idugtong kung sang-ayon po ba kayo o pabor ba kayo o dun sa tinatawag na mga rebelde lamang ang gumagamit nito? Parang totoo po ba yun na sila lang po yung gumagamit, if ever, ng mga kabataan sa pakikidigma? Sa totoo lang po, kahit sa ibang mga bansa, idudugtong ko din, ano po, sa unang tanong ni Mr. Val Gonzales, kaugnay dun sa mga ibang bansa, iba-iba po ang katangian ng digmaan na meron sa iba't ibang bansa. Katulad din ng meron din tayong kakaibang digmaan dito sa Pilipinas na nagaganap. Actually, kaya nga natin ito pinag-uusapan kasi ito ay usapin ng digmaan na nangyayari sa Mindanao, kung saan may ipinaglalaban ang mga BIFF, ang mga MILF, ang mga MNLF, at maipinaglalaban ang ating gobyerno kaugnay dito. So, ito po, may mga fundamental reasons po kung bakit ganun sila, di ba? At ang pakikidigma po, katulad din sa atin, ang mga sundalo natin ay may pamilya. Yes. Ganun din ang mga tao na nakikidigma laban sa kanila sa Mindanao. So, pag tiningnan po natin, pamilya po yun eh. Hindi mo naman pwede ihiwalay. Sabi nga nila kanina, di ba sabi natin kanina, extended ang family natin palagi. Palaging kasama yung bata. So, ibig sabihin, kahit ito, sa nature ng digmaan na meron dito, i-account mo talaga, nakasama yung mga bata doon. At parang ang nangyayari pa nga, casualty siya. Kasi di ba, ganun eh. At both camps ay casualty siya. Katulad din ng sinasabi ko kanina na maaaring dapat ding tingnan natin kung may ginagamit ang military na mga bata sa pakikidigma na sinasabi nila. Bakit po ninyo nasabi yun? Dahil ang istorya po na ito'y lumutang doon po sa statement ng ikangay ng Armed Forces of the Philippines dahil meron nga daw po silang mga nakita, meron silang mga hawak na ebidensya. Palagay po ba ninyo, ma'am, gagamitin din po ba ng Armed Forces natin ang ganun? Ba't nasabi po ninyo? Actually, ginagamit po ito sa propaganda of war palagi eh. Kaya nga, anong ibig sabihin? Ginagamit lang siya, kahit walang nangyayaring ganito, ginagamit lang para nang sa ganun. Doon pa lang sa part na yun talo na yung kalaban ng gobyerno. Ganun po ba? Sa usapin po ng kailangan maintindihan po natin na malalim talaga yung usapin. Yung usapin ng bakit sila nakikidigma. Yun talaga yung di ba? Opo. Pero at the same time, sa gitna niyan, nandyan yung bata. Bakit siya nandyan sa gitna? Bakit nga po? Bakit siya kasali doon sa sa pakikidigma na nangyayari? Kasi ang alam ng mga ating ng ating gobyerno, ang alam natin, ginagawa nila yung nararapat para sa kanila. Ganon din yung ibang mga, freedom fighters na sinasabi nila sa Mindanao, di ba? So, usapin po siya ng sino yung nagsasabi ng totoo, ano yung mga datos na lumutang, ano exactly yung nangyari sa mga bata, di ba? Hindi mo didigmain. For example, ang sabi dito ng gobyerno, ayon sa kanila, may mga child soldiers. Ang sabi naman ng BIFF, sila ay namatay in casualty sa mga howitzer na pinaglalagay ng gobyerno natin sa paglusob nila sa lugar nang hindi inaalala kung may bata doon. Kung yan ay may sibilyan o wala. Pero ganun po yung usapin po ay hindi lang siya, pag pinalawak mo, hindi lang siya usapin ng bakit ang mga magulang na dapat na unang nangangalaga sa kanila ay nandun, etc. etc. At hindi lang siya usapin ng ang magsasabi na ang atrocity na nangyayari ay ang tama at tama lamang ay yung side ng gobyerno natin na nagsasabi na ang mga bata ay ang mga bata ay ginagamit. Kasi relative po yung pagsabi ng salitang ginagamit 'di ba? Kaya mahirap po yan talaga na patunayan at kailangan po natin ng mga matitinding datos para magsabi ng ganyan. Pero ma'am, kung kayo po yung tatanungin,
ano yung pinakarason, sabihin na po natin na nangyayari talaga. Sabihin natin na, ayan, napakalaki ng ebidensya, napakatibay ng ebidensya. Ano yung pinakarason kung bakit nila ginagawa yun or ginagamit? Oo. Bakit napapasabak dun yung mga bata? Dahil po ba yun sa iniisip nila, ay, hindi kami pupuntiryahin ito kasi marami kaming kasamang bata. Naku, nabanggit mo yan, partner. Opo. Hindi ba't meron pong mga grupo ng mga kriminal, iba't ibang grupo ng mga Nagumagamit kriminal ng- na gumagamit ng bata Yes. dahil pag nahuli nga naman yung bata, Wala hindi ring ba? wala ring kaso, sa ilalim ng or- batas hindi siya maaari pang ikulong katulad nung ginagawa doon sa isang may edad na o nasa ustong gulang na We can also kriminal. look at it this way. Parang, at the end of the day, sino yung dapat na nangangalaga sa mga bata? Sa lipunan natin, ang pangunahin talaga, I will address this to the government. Kasi ang gobyerno, ang siyang may pangunahin talagang pangangalaga sa bata. Yung usapin ng mga fundamental reasons kung Ayan, yan bakit yung meron tinatanong silang- ni partner. Oo. Ano ba yung talagang ikangay Kung bakit dahilan? sila Opo. nasasadlak dyan, ay yung mga reasons ng kahirapan, Yun. poverty, di ba? Yun yung unang-una eh. Kahirapan. Pwede bang paki-explain mo, ma'am, bakit marami din naman na akong kilala, marami din Yes. tayong nakikita na mahirap ang buhay pero hindi naman po sumasama doon. Paano pong ikangay nagiging dahilan yung kahirapan para sumama sa isang pakikidigma ang isang kabataan? Meron silang mga paniniwala na ang buhay nila ay magiging maayos at magiging maganda kung ito ay pakikinggan ng gobyerno at makikipag-dialogue sa kanila ang gobyerno, etc., etc. So dapat may mga reasons sila. Opo. Pero yun nga, ang sinasabi ko, yung kahirapan, yun talaga yung pangunahin eh. Kasi doon pa lang labag na sa karapatan ng bata yung magkaroon siya ng ganung kalagayan. Pangalawa pa, yung mapunta siya doon dahil yun yung ipinaglalaban ng magulang niya. 'Di ba? Parang susunod Ganun na yung- lang po siya. Saan pupunta yung bata kapag Kung yun yung 'di ba? nakamulatan niya, Anong pagmulat gagawin ng bata? sa umaga yun ang lagi niyang nakikita, yung pakikidigma ng mga magulang niya sa kung saan man at kanino mang grupo. Opo. Talagang Oo, doon din mapupunta. Ganun ang mangyayari. So, yung Okay. pangunahin, again, ibabalik ko ulit sa gobyerno natin. Ano ba ang status natin? Ano ba ang meron sa mga bata ngayon? Gaano ang mga naghihirap? Meron tayong 5.5 million na child labor. Meron tayong 400,000 na mga child rights abuses na nagaganap. Sa 400,000 sa buong taon na nagaganap na hindi natin na-account. Marami tayong mga child molesters at mga iba't ibang mga kaso ng child prostitution, child pornography, lahat yan eh. Pag pinagsama-sama mo yung milyon na mga bata na apektuhan na yan, napakahirap po ng kalagayan natin. At isa po ang manifestasyon ng ganito, yung sinasabi nating mga so-called child soldiers o mga ginagamit na bata doon sa propaganda para sa digmaan na bahagi din ng ganung kalaking problema ng ating lipunan. Nabanggit nyo kahirapan. Bukod doon, meron pa ho ba? Opo. Liban sa sinasabi ninyong kahirapan, meron pa ho pang dahilan. Baka pinilit lang po sila. May ganun po ba? Actually, number one talaga yung socio-economic reason, 'di ba? Kasi yun nga din yung unang-unang sinasabi ng mga nakikidigma 'di ba? Na kung maiibsan ang kahirapan, magkaroon tayo ng matinong at hindi maghihirap ang kalakhan ng mga tao sa atin, ay okay lang. Pero dahil ganun nga, sorry, come again, yung question. Bukod doon sa kahirapan, Bukod meron pa sa ho bang mga kahirapan. dahilan bakit nabibingwit itong mga ito para isabak sa ganitong uri ng pakikidigma? May mga iba-iba pong mga reasons eh. For example, mahirap pong kung ano yung pananaw. Halimbawa, kahit naman po sa child pornography, hindi dahil mahirap, hindi na nagiging Opo. biktima Correct. 'Di ba? So ibig sabihin, sa iba't ibang mga katangian ng iba't iba din yung abuses na nangyayari, iba't iba din yung dahilan kung bakit sila pumapasok doon. Sa Pero report, sa child pornography, ang pangunahin pa rin, kailangan nilang kumita ng pera at kailangan ng magulang ng pera. Kaya sila pumapasok doon. sa report po ng UNICEF, ang sabi po nila, sa bansang Africa daw, mula 1991 hanggang 2004, ay merong 200,000 na mga kabataan na isinasabak sa ganitong pakikidigma. Ang dami. Sa atin kaya, ilan? Meron ba kayang... Opo, datos. May datos ba doon sa librong sinasabi ninyo na sila yung nagkandak ng ikangay pag-aaral para makita talaga? Meron ba? Ito ba'y
nakakaalarmang sitwasyon katulad nung sitwasyon ng mga kabataan kung saan nasasabak naman sila doon sa iba pang problema katulad ng child pornography. Yes, oo. Sa atin po wala po tayong malinaw except for yan po yung pinaka-latest yung sa uncounted lives. Yan ang latest natin na meron tayong bilang. Hindi ko po kabisado yung bilang pero meron pong mga doon 15 na namatay, extrajudicial killings, mga ganyan at kung ano-ano pa. Doon makikita nyo po yung atrocities na nagaganap sa mga bata particular. Opo. Yan po. Ma'am Arlene, nandun na tayo sa ganyang sitwasyon na nakikipaglaban sila, na humahawak sila ng armas kahit hindi sila sanay na sanay, hindi sila binigyan ng formal training. Sa tingin nyo, ano po yung pwedeng gawin o itulong sa kanila para maalis sila sa ganun sitwasyon? Actually, katulad din po ng pagtanaw namin na dapat ina-address ng gobyerno natin ito. At ang unang-una pong dapat na hindi gumamit ng mga bata bilang modelo, Opo. 'di ba? Ay yung gobyerno natin. Na dapat zero ka sa ganung Kasi 'di ba? Magpagpapakita to na ikaw ay may intensyon na panghawakan ang karapatan at kagalingan ng mga batang Pilipino. Yun yung Tapos, nais po namin na yung, wag gamitin yung children as propaganda for war. Parang ganyan. Na sinasabi, magbibigay po tayo ng datos para tulungan yung bata. Hindi para siya ay lalong mapahamak, katulad ng pagbabansag ng child warriors sa kanila. 'Di ba? Kasi kung totoo pong may maganda ang kabuhayan sa Mindanao, hindi naman po natin makikita ang mga tao ng arms. Gusto ko lang maintindihan na dun sa sa tingin ng akap bata. Ano bang dapat na itawag sa kanila kung yan nga naman talaga ay nakita ng AFP at meron nga silang mga larawan na pinapakita na yung mga kabataan, kung nakita na ninyo yung larawan, may dala ho silang mahabang armas na mas kung itatayo po yung armas at doon sa height, doon sa taas ng bata. Kasing tangkad Oo, kasing tangkad niya na yung armas na dala niya. Ano bang dapat na itawag ho sa kanila? Upang sa ganun hindi naman doon pa lang sa pagbansag sa kanila ng ganun paglabag na doon sa karapatan ng isang kabataan. Dahil nga kung sakaling siya ay mapunta doon sa ibang lugar, at yun na yung dala-dala niyang pangalan. Talagang nalalabag nga yung karapatan ng isang bata. Yun po. Actually, bata lang po sila. Normal din silang bata na dapat kung ilalagay mo sa ay normal din. Nag-aaral, sabi nung kabataan na kasama natin. Dapat nag-aaral yan Dapat nasa eskwelahan yan. Dapat din yung ginagawa niya na yung naglalaro pa siya, yung nag-ano pa siya. Sa totoo lang, wala naman pong kailangan bansag. Siya ay simpleng bata na kailangan nating tulungan, na kailangang ibalik sa kanya yung mga karapatan na nawala sa kanya or hindi niya fully express dun sa mga lugar na kung saan naroon siya. Opo, pero yun po yung Opo. Talagang nakakalungkot. Parang hindi ko lubos maisip kung paano masusolusyonan yun. Lalo pat sabihin natin na hindi naman sila pumupunta sa mga matataong lugar. Na masasabi natin na, uy, tutulungan kita kasi nandyan ka. Hindi ka pwede dyan, bata ka pa. Paano po yun? Paano mo sila makukumbinse? Dapat kukumbinsihin mo muna yung mga nakatatanda na nakasama nila bago mo sila makausap. Paano po yun? Paano gagawin ng gobyerno para maialis sila sa ganun? Yung gobyerno po natin sa pamamagitan kasi may pamamaraan po ang peace process po ay nandyan. Ayun. Okay. 'Di ba? Nandyan ang peace process. Not unless may mga provisions na hindi nag-a-agree yung iba pang mga kampo, no? Kaya ang usapin talaga hangga't may dialogue, hangga't may may pagkakataon para makapag-usap. Isang sa report ng UN na isang hindi naman importante ron, hindi naman mahalaga na kung sino anong grupo. Yan ba'y makakaliwa, makakaanan, kung saan man siya nabibilang. Pero sa report ng UN, dahil kapakanan ng bata yung tinitingnan dito kaya si Hodang ikaw ay galing sa AFP. Kasama nga po yung AFP dun sa grupo na nagre-recruit ng tinatawag na child soldiers. Nandyan yung MILF, nandyan ang NDF, nandyan yung ASG, nandyan yung New People's Army. Yan ay report talaga
na inilabas ng UN noong 2012 at yan ay mismong inilabas ng UN. Pero 26 yung binabanggit mayroon daw 26 na minor de edad na ginagamit nga sa mga conflict zones dito sa ating bansa bilang hindi lang ibig sabihin kasi hindi lang ibig sabihin magdadala ng armas at makikipagbagbakan Nandyan yung papel nila bilang mga mensahero. Ayun. Mensahero, mga informants. Kayang gawin ng mga bata yan Doon pa lang pala sa pagbibigay mo ng impormasyon, nagagamit ka na. Napapabilang ka na sa tinatawag na child warrior. Parang partner, 'di ba? Since mga liblib yung lugar doon parang makakita ka ng bata na parang kunyari kumukuha lang siya ng mga nangangahoy lang siya, kumukuha ng mga prutas, pero ang tinatrabaho niya pala alamin kung nasan yung kampo. Gaano kadelikado yon, di ba, partner? At magbigay ng impormasyon, di ba? So, magbabalik po ang Boses ng Kabataan. Kasama pa rin po natin ang Akap Bata at ang pinag-uusapan nga po natin ay ang pagsadlak, pagkakasadlak ng isang kabataan dun sa labang digmaan dito po sa ating bansa. Napakabilis ng oras. Meron na lamang ho tayong 8 minuto bago mag-alas 4. At kasama pa rin natin ang Secretary General po ng Akap Bata. So nakita na natin yung ika nga ay na talagang nangyayari ito. Meron talagang nangyayari ito. Base na rin dun sa nilabas na report ng UN, 2012 pa, 26 na. So ibig sabihin, ilang taon na nakalipas, di ba? So ibig sabihin, maring lumobo pa yan kung wala talagang konkretong hakbang na ginawa yung pamahalaan. Oo. Pero ang tanong ko, partner, bilang panghuli nating tanong kay Ma'am Arlene, ano ba yung dapat na gawin ng gobyerno? Alam natin na merong mga programa ang gobyerno para nang sa ganun ay wakasan, para nang sa ganun ay lipulin yung kahirapan na nag-uugat dun sa mga kawing-kawing na problema. Hindi lang itong napoproduce na problema ng kahirapan. Ano po ba yung dapat na kailangan gawin ng gobyerno para hindi na maisama itong mga kabataan at sa eskwelahan na lang sila? O kung may ginagawa sila, sapat ba yon, Ma'am Arlene? Yes, actually, gusto naming sagutin sa Akap Bata na katulad ng panawagan namin, ang pangunahin talaga na kailangan ng mga bata ay sila ay makakain. As basic as that. Kailangan po yung usapin ng socio-economic reforms natin ay kailangan asikasuhin ng gobyerno natin. Mas maraming mga naghihirap na pamilya, mas lalong prone ang bata sa lahat ng vulnerabilidad, lahat ng mga atrocities or mga violation ng rights na So, pangalawa po, yung kanilang edukasyon, kanilang health, yun po yung mga dapat asikasuhin. Kasi yun po yung mga, apparently, hindi pa rin naaasikaso. Kasi wala tayong ganitong haharapin. Kung yung malaking bahagi ng gobyerno natin, ay nagagampanan nila yun na matulungan yung ating mga bata at kabataan sa ngayon. Ikatlo po, yung usapin ng peace process. Meron po at merong peace process. Palagi pong dapat bukas ang gobyerno natin sa pakikipag-usap at pakikipagtalakayan, pakikipag-dialogue, nang sa ganon ay matulungan natin at hindi mabiktima yung mga bata doon sa mga lugar kung saan may digmaan. Hindi po ba nagagawa sa ngayon yung mga yan? Ang alam naman natin ng gobyerno, talagang meron din silang mga effort, may mga programa sila. Kumikilos sila. Hindi pa ba sapat? Yung kahirapan kasi hindi lamang Hindi common nandito tayo sa matatawag na developing countries, maging yung mga mauunlad na bansa, meron ding mahihirap na sasabihin natin. Meron ding masasabing mahihirap. Lumalabas po na hindi sapat. Kasi unang-una, may mga indikasyon tayo ng ganito, 'di ba? May mga namamatay tayong mga bata, meron tayong mga hindi nakakapag-aral na mga bata, marami tayong mga bata na kailangan ng tulong. So hindi po 'yun sumasapat apparently, parang ganyan. Mahirap po ba? Mahirap po ba sa parte ng isang magulang? Kasi sa akin sa magulang pa rin although talagang kailangan pa rin yung mga social services na kailangang gawin ng gobyerno, pero mahirap po ba sa isang magulang na ilayo sa ganitong mga sitwasyon yung kanilang mga anak? Kung ganun po yung kailangan pong pag-aralan kung anong kultura
anong socio-economicong kalagayan meron ang mga magulang na Opo. kung nasaan sila. At nang sa ganun, ito po ay ginagawa talaga dapat at pinagpaplanuhan ng gobyerno kung paano talaga natutulungan. Opo. Kasi hindi po masasadlak sa ganun din yung mga pamilya at mga magulang kung May mga safeguard yon na programs, programa. Kung ganun po, kung tunay na natutugunan yung mga kailangan ng mga mamamayan natin sa Mindanao. Opo. 'Di ba? Yun po yun naman yung basic na ano namin na sinasabi namin diyan sa mga ganyan. The roots of the problem, yun yung ano. Opo, tsaka partner, tsaka Ma'am Arlene, hindi natin maikukumpara yung environment or yung kalikasan doon sa Mindanao, dito sa Metro Manila. Parang napakadali lang na sabihin na etong bata na to, nasa kalye, bibigyan mo lang ng pagkain, okay na siya. Maiintindihan niya na nagugutom lang siya. Pero yung mga kabataan doon, ang hirap ilayo sa kanila, lalo na't yun ang lagi nilang nakikita, naririnig, nakakarinig sila ng mga putok ng baril. Hindi, parang yun yung sa kanilang normal. Hindi katulad dito sa atin na alam natin kung ano yung masama o hindi. Sa kanila, edukasyon ang hirap ng abutin. Paano pa nila maiintindihan yung mga bagay na sobrang iba na malalalim na usapin na yon na hindi na pinapaliwanag sa kanila. Parang ang nakikita lang nila, yung mga magulang ko ganyan, may hawak silang barel, kailangan nilang lumaban, dapat ako rin ganun. Pagka po ba ganito, halimbawa, aminin na natin na nasadlak nga, nasama yung kabataan, sa edad niyang, halimbawa, 11. up to 17 years old, pababa, nasadlak siya sa ganon. Ano po ba yung, meron na po ba kayong nakikitang magiging sitwasyon Opo. ng isang bata na sa ganong edad nasama na sa ganito? Actually, ang ine-expect po namin, mag-escalate palalo yung data natin ng mga bata na masasadlak sa ganyan hanggat hindi tumitigil para makipag-peace process yung gobyerno natin. Kasi, ibig sabihin, hanggat may sitwasyon na ganun, digma ka ng digma, di ang ireresulta niya talaga. May mga bata pa rin madadamay. Kaya po, napakahirap para sa amin at nananawagan kami na dapat dito, inaasikaso talaga ng natin, ng gobyerno natin. Siyang merong kakayanan na umupo at makipag-usap at makipag-dialogue para asikasuhin yung mga bata na nandoon, 'di ba? Yun po yung ng mga pamilya, ng mga ng kung ano yung pinaglalaban ng mga tao na nasa Mindanao. Yun po. Kung halimbawa ito, panghuling katanungan ko, partner. Kung halimbawa kayo bigyan ng isang pagkakataon na makagawa ng batas, bumuo ng isang batas para sa kanila at hindi na sila para maalis sila doon sa sitwasyon na ganito. Ano in particular? Kaya na para nang sa ganun mapangalagaan yung kanilang kinabukasan at hindi sa ganitong pamamaraan, pakikipagbakbakan gamit ang mga punyal, mga tabak. Paano bang anong batas? Actually, wala po tayong batas na diyan Hindi, Pero kung gagawa po, paano sila maililigtas sa ganitong kaparaanan? Anong in particular na batas halimbawa? Ang sinasabi po natin, kailangan meron din, even sa peace process, kailangan meron ding particular on children siguro Opo. na ilagay dyan. Na provision na nagsasabi kung paano pangalagaan ng mga bata at pagtrato sa mga bata. Kasi dito pa lang kitang-kita mo na kagad yung pagtrato ng military saka ng gobyerno natin sa mga bata. They call them child warriors at saka mga child soldiers. Yung pa lang, technically na yun anong tawag dito, off na yun sa amin. Nababiolate na yung... Oo, nababiolate na siya. So, kung yung karapatan treatment, nila. kung yung mga ganon, pwede pong gumawa ng ganong provisions. Pero, gusto po naming palalimin pa yung usapin. Ang mas malalim pa dito, alamin po natin yung roots ng pakikidigma ng lahat ng mga kampo, nang malaman natin kung ano yung ginagawa na tama ba o mali na ginagawa ng ating gobyerno kaugnay dyan. Yan. Partner, yung kasunduang pangkapayapaan, sana meron doong particular na provision na para lang sa mga bata. Dahil ilang beses na po yan, may mga pinirmahan ng kasunduhan, pero At hanggang sa ngayon. Willing di po ba? kami na umupo doon sa mga ganong makakuha ng representasyon. Na tumulong para sa ganyan, 'di ba? Na mga pakikipag-usap kung yan seryoso talagang asikasuhin niya ng gobyerno natin. Yun po yung kailangan natin Nako, ang usapin po ito, mga kaibigan, ay talagang malalim dahil
kung katulad ng binanggit mo, partner, yung ika ngay pangkapayapaang kasunduan, nako, magmula po nung ako'y bata pa, Nandiyan although na yan. mas malala nung mga panahon ng 80s. This war in Mindanao, 16 years na, ongoing. Nako, yan na po mga kaibigan. Ang kabuuan po ng ating palatuntunan, isang oras na pakikipagtalakayan para sa kabataan. At maraming salamat sa iyo, Mama Arlene Brosas. Maraming salamat din po. Ma'am Arlene. Maraming salamat, Mr. Val Gonzales at Miss Jana. Yan. Thank you. Okay, hanggang sa susunod na araw po ng Sabado, sa ngalan po ng aming station manager, si Attorney Reggie Hulalbar, at si Ginoong Henry Uri. Ako po si Val Gonzales. Makakasama niyo pa rin po hanggang sa susunod na Sabado. Ako pa rin po si Jana Banana Abejero. At kami po ay naglilingkod sa pagbabalita. Antabayanan po ang maiinit na balita sa Balita RH Sagad. Kasama po si Ginoong Reginald Espirito. Boses ng Kabataan.